Reaction lang natin mga bossing yung... Oy, thank you very much kay Bizdak. Bizdak NZ. Maraming salamat. Sabi niya dito, sira ulo talaga yung anti-Claire na yan. Na crispy pata tuloy. Nang mura. Buti nga. Watching from New Zealand. Boss Dada, hope makavisit din kayo dito soon. Hopefully, makapunta tayo kahit saan merong Banateros at may Pilipino. Hopefully, makapunta tayo dyan. Ayan, thank you very much, Bizdak. In New Zealand. Mabuhay ka. Ayun nga. O, yan ang isa sa mga pag-uusapan natin ngayon, yung pambabastos kay Auntie Claire. Diyan sa, tawag dito sa may Canada. O, pero, syempre, para alam natin kung paano siya binastos, tingnan natin dito. I-play natin kung paano siya binastos. At saka i-play din natin kung paano siya pinagmumura ng mga tao dyan at kung ano yung kanyang reaksyon. Okay? So ito, panoorin natin dito. Wait lang. I-play natin. I-play natin. Papakita ko sa inyo dito na lang sa aking sa aking laptop para at least alam nyo kung ano yung nangyayari. Alright? Play. Crocodile TV is coming! Nakita nyo naman, hindi ba? Mga kababayan natin diyan sa Canada, pumunta sila diyan. Nung nakaraan, nagpunta sila sa Japan, ganun din ang ginawa sa kanila dun sa Japan. Alam nyo naman, nire-respeto ng Japan yung karapatang pantao, lalong-lalo na sa yung karapatan sa malayang pagpapahayag. Kaya, ayan, nakita nyo kung anong ginawa kay Bongbong doon. Sinigaw-sigawan din ng mga Pilipino. Akala ko ba, maganda ekonomiya? Akala ko ba, masaya ang mga Pilipino? Akala ko ba, tuwan-tuwa ang mga tao kay Bongbong Marcos? At saka akala ko ba, wala nang mga DDS. Sabi ninyo, wala nang DDS. Sabi ninyo, wala nang mga supporter yan si Inday Sara. Matatalo na yan si Inday Sara. Bakit ganun? Bakit kahit saan kayo magpunta, may mga taong nag-heckle sa inyo? Kasi si Pangulong Duterte, noong siya ay presidente, hindi man siya masyadong namasyal. Pero may mga bansa na nag-invite sa kanya. And majority ng mga bansa na nag-invite sa kanya, pag minit niya yung mga Filipino communities doon, nag-iiyakan pa yung mga Filipino communities. Diyan sa South Korea, nag-iiyakan pa yung mga yung mga Pinoy diyan. Diyan sa Japan, pag nagpupunta siya ng Middle East, nag-iiyakan pa yung mga tao. At talagang tinatangkilik siya ng mga tao. May mga nagrarally-rally na ganyan, sumisigaw-sigaw, pero mangilan-ngilan na mga makakaliwa lang. Siyempre, alam nyo naman, yung mga makakaliwa, kalaban ni Pangulong Duterte yan. Kaya, kahit naman saan sa buong mundo, mayroong mga komunista Kaya, may mga nagrarally-rally. Pero majority ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga migrant workers sa bansa na pinupuntahan ni Pangulong Duterte, sineselebrate siya. At ang dami pa nga, nag-aagawan pa nga yung mga bansa noon na mag-invite kay Pangulong Duterte. In-invite si Pangulong Duterte ni Donald Trump, di nga siya nagpunta. Si Donald Trump ang nagpunta sa Pilipinas, hindi ba? Samantalang tayo, nagmamakaawa tayo na yung presidente natin ngayon, presidenteng sabi ni Amy Marcos, si adik, nagmamakaawa, pumunta dyan sa ibang bansa para humingi lang ng time sa mga world leaders, pero hindi, di ba? Ito naman Canada, alam naman natin tong Canada, medyo na rin to, medyo hindi rin maganda ang tinatakbo ng politika diyan sa Canada, di ba? May sanction, away yan sila ng Amerika. So kailangan nila as much ally as they can get. Kaya siguro ayan, inimbita dito si Bongbong Marcos nakita naman natin, sobrang sobrang corny pa nga nung imbitasyon sa kanya. Mantakin mo, presidente ka, paglalakarin ka. Di ba? Pinaglakad siya mula sa isang building going to another building, tapos ganun lang yung security na pinrovide sa kanya, mga nakabisikleta. Di ba? Samantalang kung si Chinese President Xi Jinping yan, yung magpupunta dyan, sigurado ako baka lintik ang security na ibibigay nila. Kung si Vladimir Putin yung dyan, baka hindi paglakarin yan, gagawin nilang lahat ng paraan para makapunta yan from one place to another.
Kasi sobrang delikado talaga para sa isang world leader yung paglalakarin mo lang sa kalsada. Pero walang kakwenta-kwentang tao talaga itong si Bongbong Marcos, ang trato ng mga Canadian sa kanya. Kaya pinaglakad siya doon. Feeling ko nga, sinadya talaga nila na paglakarin si BBM doon eh. Kasi ang daming mga Pilipino na nandoon sa labas, nag-aantay sa kanya at pagmumurahin siya. Kasi kung ikaw ba naman, di ba? Ikaw leader ka, ako presidente ko. Alam ko naman na maraming tao sa labas na nag-aabang at alam mo naman na karamihan ng mga tao sa labas na nag-aabang may mga placard na pinagre-resign ka. Tapos papabayaan kita na maglakad doon. 'Di ba? Papabayaan kita na mag-video doon. Syempre ako hindi ako papayag kung ako ang kung ako ang presidente, hindi ako papayag na ka doon, maglakad-lakad ka doon. Gagawin ko, i-secure talaga kita kasi napakadelikado kung dito ka madisgrasya. Pero feeling ko, yung Canada, ang ginawa, sige, paglakarin mo yung ulol na yan para mamura siya ng mga mamamayan niya. Hindi ba? So paglakad niya doon nung papunta yata sila sa Jollibee noon, umuulan pa, may payong, minumura-mura siya ng taong bayan, shame on you, kurakot ka, magnanakaw, patawa-tawa lang siya, hindi ba? Tapos, si Claire Castro, ganun din nangyari, pero panoorin niyo pa to. Marcos resign! 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 Tapos sasabihin na naman nila na yung mga nagpaparesign sa kanya, mga DDS yan. DDS yan, hindi DDS yan, kung ano man yan, Pilipino yang mga yan. Hindi ba? So, ibig sabihin, kung Pilipino yan, pinagre-resign siya, dilawan man yan, pinklawan man yan, Duterte supporter man yan, may mga Pilipino na nagpaparesign sa kanya. More so, Pilipino abroad. Hindi ba? Pilipino abroad, pinagre-resign siya. What more yung mga Pilipino dito sa Pilipinas? Hindi ba? Kita ninyo, si Bongbong Marcos, hindi niya ba naisip? Paglalakad ka sa ibang bansa, dito nga sa sarili mong bansa, binababoy ka ng mga Pilipino. Pumupunta siya sa mga kung saan-saan. Pumunta siya nung nakaraan dyan sa may Mindanao. Halos nagkakulani na yung tarantado, kakakaway. Nagkakulani na siya kakakaway, wala pa rin. Hindi pa rin siya kinakawayan pabalik ng mga tao. Hindi ba? Tapos pupunta ka dyan sa ibang bansa, maglalakad ka, feeling mo walang nakakakilala sa'yo doon. Buong mundo, alam nila kung gaano kakatarantado eh. Buong mundo, alam kung papaano nyo ninakaw yung pera ng taong bayan eh. Tapos magagalit na naman sila. Ngayon, nagkakalat yung mga yung nakakahiya ito Pinoys in Vancouver warmly welcomes PBBM. Warmly welcomes. Sobrang init ng pag-welcome nila kay BBM. Tayo na parang impyerno eh. Di ba? Parang impyerno talaga yung pag-welcome nila. Mantakin mo minumura-mura nila. Shout out kay Filipino Boy sabi ni siya yung nagdala ng ng bayong. Ano pa? Blessed maraming salamat kay Lynn _83. Thank you very much sa'yo. Ayan, nagpadala siya ng 10 AED diyan sa Dubai. Maraming salamat. Si Claire, galit na galit, gusto manakit. Yun nga ang nakakatawa eh. 'Di ba? Gigil na gigil itong si Claire Castro na minura siya ng mga Pilipino. So eto, hindi pa tapos eh. Pa natin. Ipapakita pa natin sa inyo. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Putangin na mo, Lisa! Lisa, putangin na mo! Tinan mo, galit ng taong bayan Taga-Canada yan. Mantakin ninyo. Ang meron sa Canada TFC. Meron sa Canada na Kapuso Channel. Pero sa mga TFC and Kapuso Channel, hindi naman binabalita si Lisa Marcos. Ang binabalita naman sa mainstream media, puros mabuti sa gobyerno, puros kasinungalingan, pabor sa gobyerno, paninira sa mga Duterte. Di ba? Bakit yung mga Pilipino sa Canada galit kay Bongbong? Kung ang pinopropaganda ng mga dilawan at saka ng mga mainstream media, magaling si Bongbong. Ibig sabihin, yung mga nandiyan sa Canada, hindi na nanonood ng mainstream media. Yung mga tao dyan sa Canada, dahil alam nila na hirap yung mga kamag-anak nila dito sa Pilipinas na mga tinutulungan nila, nakikinig na sila sa mga vloggers. Kaya napaka-importante mga boss na i-like and i-share ninyo itong ating live stream. Kasi nakakarating ito dyan sa kahit saang lupalop ng mundo.
So considering na napakalaking pera ang ibinabayad di umano ng administrasyon na ito sa mainstream media, nagpo-propaganda mainstream media kasama ang mga dilawan at pinklawan, pero pagdating dyan sa Canada, alam nga naman yung mga nagrarally dito sa Pilipinas, pumunta pa dyan sa Canada para lang mura-murahin si Bongbong, hindi ba? Mga Pilipino nandiyan yan sa Canada at napakarami mga Pilipino dyan sa Canada, mga bossing. Napakarami mga Pilipino dyan sa Canada. And dito mo makikita kung gaano kalakas ang social media kasi yung katotohanan dito sa Pilipinas nakakarating diyan at gigil na gigil yung mga tao diyan, umabsent sila. Pumunta sila diyan para lang mura-murahin mantakin mo pati asawa si Lisa Marcos minumura. 'Di ba? Nung mga nakaraan ba, galit na galit sila kay Pangulong Duterte. Pero narinig nyo ba na yung mga galit kay Pangulong Duterte minura pati asawa niya? May narinig tayo naninira kay Kitty, may narinig tayo naninira kay Hanilet, yan si Antonio Trillanes, pero wala tayong naririnig na minumura si Hanilet. Wala tayong naririnig na minumura si Madam Zimmerman. Pero ito, ang matindi, mga bossing, minumura asawa. Sa sobrang galit kay Bongbong, pati sa asawa, galit na ang tao, pati sa mga anak, galit na yung tao. Yung mga anak, wala namang ginagawa, nakatulala lang yung mga anak. Pero, minumura nitong mga Pilipino. Ganun nakagalit ang mga Pilipino. And this is what negative 15 looks like. Hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. And ito yung mga Pilipino na yan dyan sa Canada, may mga kaibigan niya ng mga Canadian, may mga kaibigan niya ng mga ibang lahi. At syempre, magkukumparahan yan ng mga bansa nila. Anong ipagmamalaki ng isang Pilipino sa bansa niyang Pilipinas kung meron siyang kaibigan na Pranses, may kaibigan siya na Chinese, may kaibigan siya na Korean? Ano pagmamalaki ng Korean, ng Chinese, ng Russian, ng French, yung kanilang bansa at yung kanilang leader? Paano may pagmamalaki si Bongbong kung mismong kapatid ang nagsasabi, adik? O hindi ba? Magnanakaw ang tatay, magnanakaw ang nanay, tapos pagdating sa posisyon, tinulungan na ng mga Duterte, tinraidor pa yung mga Duterte. Sabi ko nga, pinakyaw niya lahat sinungaling, magnanakaw, adik, sabi nung kapatid, tapos wala pang utang na loob. Di ba? Yung tao nagpanalo sa kanya, yung pamilya nung nagpanalo sa kanya, nagbalik sa kanila sa posisyon, ipinatapon pa sa ibang bansa. At lahat ng yan nag-accumulate. At gigil na gigil yung mga Pilipino. Imagine, umabsent sila. Umabsent sila mga bossing para lang mura-murahin. Hindi lang si Bongbong, pati asawa. Ganun kagalit yung mga Pilipino sa kanila. Lisa, putangin na mo! Putangin na Marcos! Marcos, putangin na ka! Putangin na mo, Marcos! Marcos, pakamatay ka na! Mantakin mo, ang sigaw ng mga tao, Marcos, magpakamatay ka na. Di ba? Yun ang sigaw ng tao Ito, magbasa muna tayo ng comment. Maraming salamat GSIL Pau. Salamat sa iyong sa iyong pakulay. God bless you. Ayan sabi dito, hayop na gobyerno, isa ako sa naghihirap dito sa abroad. Magkuskus ng kubeta, makaraos lang ang pamilya sa Pilipinas, tas kami nagbabayad ng pesteng OWA na yan. Dapat automatic na ang health insurance. Ito pa sabi, pinadideport ni Auntie Claire yung mga nambarubal sa kanila. Tangina. Yun ang nakakatawa. Binarubal ka. Tapos gusto mo pauwiin pa ng Pilipinas. Hindi, pag uwi ng Pilipinas yan, babarubalin ka ulit niyan. Tarantado ka pala Di ba? Anong klaseng utak meron ka? Pinagmumura ka doon. Dahil wala kang kapangyarihan sa Canada, putang ina mo, gusto mong pauwiin sa Pilipinas, para idemanda mo at pahirapan mo? Pukay ng ina nyo, ang sarap ng buhay niyan sa Canada. Tapos pauwiin nyo sa Pilipinas dahil lang nasaktan ang mga damdamin nyo, mga putang ina ninyo. Kung hindi kayo nagnakaw, kung hindi kayo ng abuso sa karapatang pantao, pukin ng ina ninyo, kahit saan kayo magpunta, di sana sineselebrate kayo. Tarantado kayo Hinayop nyo yung mga Pilipino Ninakawan nyo ang bayang Pilipinas Tapos ini-expect ninyo, red carpet kayo. Ini-expect ninyo na yung mga kababayan natin, mga bagong bayani, naghahatid ng remitan sa Pilipinas, bumuhay sa ekonomiya ng Pilipinas noong mga panahon na pandemic, na sarado ang lahat ng ekonomiya. Yan ang bumuhay sa atin, mga OFW. Tapos putang ina, pumunta ron, minura lang kayo, gusto nyo i-deport, pahirapan ng buhay nila, pukin ng ina nyo, ganun ba kayo ka-importante? Feeling nyo, anak kayo ng Diyos? Diba? Ganyan sila ka-sensitive, tarantado talaga hindi ba? Ano pa? Ayan ang mga napapala ng mga kurakot sa bansa, sabi ni Alicem.
O, ano pa yung mga sinasabi nyo rito? Tinawag kaming mga bagong bayani pero wala man kaming nakukuha na benefits galing sa gobyerno. O yan, no? Sana may mga nanonood dito ng mga buwaka ng inang mga taga-gobyerno. Basahin ninyo yung mga comment section para makita ninyo kung ano yung mga sinasabi ng taong bayan. Maraming salamat kay Gemma Blanca dyan sa Malaysia, ha? Thank you very much sa iyong sa iyong pakulay. O, dapat ganyan, magpakulay kayo linggo-linggo ngayon tapos hindi kayo nagpapakulay. Minsan na nga lang ako mag-live, di pa kayo magpapakulay, ha? Kayo talaga masama ang ugali ninyo, ha? Buti di pinautang ng Canada yan, sabi nila. O, isa lang talaga, Boss Dada, ang solusyon sa kaguluhan ng Pilipinas, people power na talaga. Hindi! Ayaw ng people power. Ang solusyon sa kaguluhan sa Pilipinas, huwag tayong magtalaga o magboto ng mga tarantadong mga tarantadong pamilya. Huwag tayong magboto ng mga Marcos, salot yan. Huwag tayong magboto ng mga Dilawan, salot yan. Yan ang salot sa bayan nating Pilipinas. Lahat naman ng naging presidente rito galing diyan sa galing sa kampo ng mga Marcos at saka ng mga Aquino eh. Parehas naman yung political group na yan na salot sa Pilipinas eh. Ano lang ba ang politiko? Sino lang ba ang politiko na nagmahal sa Pilipinas? Nagbalik sa Pilipinas doon sa magiging proud ka bilang isang Pilipino. Duterte lang naman eh. Kaya nga ayaw nila eh na may Duterte na makabalik sa kapangyarihan. Kasi nga pag nakabalik si Duterte, di putang ina, hindi na naman sila makakapagnakaw, hindi na naman sila makakapag-drugs, hindi na naman sila makakapangbabae, yung mga hayop na mga nasa gobyerno. Hindi ba? Oh, lahat ng ginawang pagbabago ni Tatay Digong kabaliktaran ng ginawa ng bangag, sabi ni Aloha Si. Oh, kaya sa totoo lang gusto ko nang umuwi sa Pilipinas para magpahinga. Pipiliin mo na lang mag-extend kasi walang mapapala mga OFW pag uwi. O yan ang sabi ni Avillan. O ano pa, mga inosente, tahimik, magiging kriminal sa ginagawa nila. O ayan, although English yung lumalabas yan sa chat, pero pag nilagay mo yung mouse mo dun sa chat, nagiging Tagalog eh. Kaya ganun ang ginagawa ko. The worst thing Bangag can do against the OFWs is ipa-cancel lahat ng passport nila para ma-deport tapos paglapag sa Pilipinas arestuhin. Ganun nga yung gusto nilang mangyari. Tangina ng mga yan. Hindi ba? Politiko kayo. Pasahurin kayo ng taong bayan. Di ba? Pinapasahod kayo. Pati yung pamamasyal nyo dyan, mga buwaka ng ina ninyo, galing yan sa pera ng taong bayan. Galing yan sa buwis ng taong bayan. Tapos, sinigawan lang kayo. Minura kayo. Ba't naman kayo mumurahin? Di ba? Ba't kayo mumurahin? Oy, thank you very much sa pag-member kay Catherine. Kay Catherine, thank you very much Oh, bakit naman kayo mumurahin? Unang-una sa lahat kung matino ang trabahong ginagawa ninyo. Kung gumawa kayo ng kahayupan sa kapwa ninyo, natural, pag mumurahin kayo ng taong bayan. Di ba? So, ganun kayo kaabusado ang gusto ninyo ipakulong etong mga naghehekel sa inyo. Gago pala kayo eh. Ang sarap ng buhay ng mga yan sa Canada. Putangin na ninyo. Pinuntahan nyo sila. Nakipag-meet kayo sa mga Filipino community. Tapos hindi nyo kayang tanggapin yung mga pinagsasasabi nila. Thank you very much kay Gina Ray ha. Naku, talaga ito si Gina Ray. Si Gina Ray na lang yata ang nagmamahal kay Boss Dada. Maraming salamat sa iyo. At saka dito kay Excapedis. Excapedis, maraming salamat sa inyo dyan sa Europe ha. Mabuhay kayo, God bless you. Napakataba ng inyong mga puso. Sana ay mas dumami pa yung mga katulad nyo dito sa ating channel. Chori Choli, shout out sa iyo kay Aloha Si. Si Raulo din si Claire, kasama na pala sa trabaho niya ang pag-shoot ng reels. Gago eh, di ba? Putang inang yan. Kung hindi ka ba naman tanga, Auntie Claire? Akala mo siguro talaga, pare-pares kayo mga out of touch eh. Thank you very much kay Catherine S4N4V ha. Mabuhay ka dyan sa Japan. Tama lang yun. Pahiyain sila, mga bangag. Sabi niya. Alam ninyo, mga bossing, i-heart ko muna itong mga comment ha. Babasahin ko yung may mga comment na may kulay ha. Yung mga comment na may kulay, babasahin natin yan. At kung ano yung gustong pag-usapan nitong may mga comment na may kulay, re-reactionan natin lahat yan. Okay, maraming salamat sa inyong kabaitan. Pupunta ka doon. Gamit mo pera ng taong bayan, putang ina mo. Si Inday Sara, tapos sasabihin na naman niya, nandito kami para magtrabaho. Nandito kami para pukin ang ina ninyo. Ang trabaho ninyo, pag-aani ng buhay ng mga Pilipino. Hindi magpunta sa Canada at gumawa ng reels. Anong reels ang gagawin nyo? Pukin ang ina nyo. Vlogger ba si Bongbong? Presidente si Bongbong ng Pilipinas, hindi niya kailangan ng reels. Ang kailangan ni Bongbong Marcos magtrabaho para maibsan ang kahirapan ng mga Pilipino
bumaba ang presyo ng bilihin, maging safe ang mga kalsada sa mga magnanakaw, hindi maging adik yung mga kamag-anak, pamilya, tiyuhin, tiyahin, mga pamangkin nila, at saka hindi mangurakot sa pera ng taong bayan. Yan ang trabaho ng isang presidente, putang ina ninyo, hindi para magpunta dyan sa ibang bansa at magre-reels kayo, mga tarantado kayo. Bakit? Pag nag-reels kayo, kikita kayo? Ha? Gusto nyo mag-reels? Putangin na ninyo. Kumuha kayo ng pera ng taong bayan. Baka mga nakahiga pa kayo sa upuan habang lumilipad yung eroplano papunta dyan. Ilang oras ang biyahe dyan 18 oras, 14 oras, dare-diretso yung biyahe dyan So bumiyahe kayo dyan gamit ang pera ng taong bayan. Ilang kayo magkakasama. Putangin na mo, Claire Castro. Anong trabaho magagawa mo dyan? Magre-reels ka. Dito ka nalang mag-reels sa Pilipinas. Ginastos mo pa yung pera ng taong bayan. Hindi na nga makakain yung mga kababayan mo Tapos gagastos pa kayo. Ilang kayong pupunta dyan. Putangin na nyo, palamon pa namin kayo. Palamon kayo, pagasolina kayo, lahat ng gastos nyo dyan, pagkain, hotel, bayad namin ng mga taong bayan, pukin ang ina ninyo. Tapos mumurahin lang kayo, galit kayo, mumurahin lang kayo, magngangangaw kayo, mumurahin lang kayo, buti nga, mura lang inaabot ninyo Ini-imagine ko nga kung putangin na, kung siguro pwede lang mambato ng itlog, baka binato ng itlog na bugok yan si Bongbong dahil sa sobrang sobrang katarantaduan ng ulol na yan Di ba? Nagalit daw si Auntie Claire nung tinawag siyang pangit. Putangin na, nagagalit ka pag tinatawag kang pangit pero hindi ka nagagalit pag tinatawag kang bobo. O lahat ng tao sa Pilipinas ang tawag sa iyo bobo. So sa isang bagay lang siya nagagalit. Pag tinawag siyang pangit, fake news daw 'yun. Pero pag tinawag mo siyang bobo, hindi siya nagagalit kasi totoo siguro na bobo talaga ang putang ina. O minsan kasi ang tao, pagka walang prinsipyo, kahit na anong ipagawa mo sa kanya, at kita mo yung mga artista, di ba? Kahit anong paggawa mo sa artista, tatawa, iiyak, minsan taong grasa, minsan gagawin mong aso, gagawin nila lahat. Para saan? Para sa pera. Ganyan na din si Claire Castro. Para sa pera, kahit magmukhang gago siya, magmukhang bobo siya, abogado man siya, pero hindi niya na ginagamit yung utak niya. Kahit mali si Bongbong, pinagtatanggol pa rin niya. Bakit? Kasi nga, para sa pera. O, ngayon magagalit ka, minumura ka ng taong bayan. Yung taong bayan na nagagalit sa'yo, yung nagbabayad ng biyahe mo Pupunta kayo ng abroad, magre-reels kayo. Putang ina, hindi namin kailangan ng reels ninyo. Wala namang manonood ng reels yung mga putang ina ninyo. Ang manonood ng reels nyo, mga troll army nyo lang din. I-share yan ng mga troll army ninyo. Kayo lang din naman na nanonood. Pero yung taong bayan, putang ina, diring-diri sa inyo Pumunta ka sa sa comment section ng PTV4. Pumunta ka sa comment section ng mga nagtatanggol kay Claire Castro ngayon. Putang na durog na durog. Pumunta ka sa comment section ng mga mainstream media. Durog na durog. Pinagmumumura sila ng mga Pilipino. Troll army ba yun? Hindi. Pag tiningnan mo yung mga account sa Facebook, may friends. Matatagal na yung mga account nila. Daan-daan yung mga kamag-anak nila doon, pati may mga mukha. Hindi katulad ng mga nagko-comment sa Facebook page natin na putang ina, walang pamilya. Naka-lock profile, tatatlo kaibigan, tapos puros cartoons, anime yung mga itsura, tapos yung mga letra ng pangalan, puta hindi mo mabasa. Hindi ba? So gago talaga. Bobo talaga. Pag tinawag mo pangit, galit na galit siya. Pero pag tinawag mong bobo, okay lang sa kanya. Pareho sila ni Larry Gadon bobo nagagalit siya si Inday Sara namamasyal. Putang ina mo pala Si Inday Sara pag namamasyal, hindi naman gumagamit yan ng pera ng taong bayan, pera niya yung ginagamit niya Tapos ikaw putang ina mo ka, pupunta ka dyan, pa-reels ka, tapos kapag sinita ka ng mga Pilipino na inaabuso ninyo, nagagalit kayo. Tapos ang gusto niyo, ipa-deport sila? Ha? Tapos sasabihin na naman niya, kasi yung mga sinasabi nung mga nagsisisigaw sa amin, parang pinalalabas niya, mga Duterte supporter. Putang ina ninyo. Akala ko ba madami kayong mga loyalista? Akala ko ba sikat kayo? Akala ko ba magaling kayo? Bakit? Mas marami sa ibang bansa nagmumura sa inyo. Bakit sa Pilipinas marami minumura kayo sa mga comment section? Akala ko ba kagagaling ninyo? O di inamin mo rin na maraming DDS sa buong mundo. Regardless kung bastos man yan, mga yan, DDS pa din yan. Bakit hindi kayo pinagtanggol sa Canada nung mga sinasabi ninyong mga Pilipino na gustong-gusto kayo? Tumalisik patuloy yung laway ko. Hindi ba? Bakit hindi kayo pinagtanggol? Walang nagtanggol sa inyo dun, kahit isa ang nagtanggol pa sa inyo, pulis. Tapos pagkatapos kayong pinagtanggol ng pulis, sinatid kayo sa sasakyan, tayo na yung mga pulis na yun, nakipag-selfie pa dun sa mga Pilipino na minumura-mura kayo. Ngayon, yung mga mukha ng mga Pilipino na nag-selfie dun sa mga pulis, ikinakalat ng mga troll army at itong mga vlogger na mga gunggong neto ni Bongbong Marcos. Kinakalat nila. Gusto nila kondinahin yung mga Pilipino na yun. Bilib na bilib kami. Bilib na bilib kami sa mga Pilipino na yan.
na mga ano. Aloha, maraming salamat sa iyong pagpapamember. Bilib na bilib kami. Saludo kami, oh. Dyan sa mga Pilipino na nagmura-mura sa kanila dyan. Tinatangkilik ba namin yung pagmumura ng Pilipino? Oo. Lalong-lalo na kung ang minumura ng mga Pilipino ay yung mga magnanakaw at mga kawatan sa gobyerno. Kasi kung ang mumurahin ng mga Pilipino, matinong tao, eh baka isa tayo sa mga magtatanggol sa mga matitinong taong pinagmumura ng mga Pilipino. Katulad ng mga Duterte, minumura ng mga dilawan, minumura ng mga loyalista, o pinagtatanggol natin. Bakit? Kasi Duterte, magandang ginawa sa bayan eh. O ito si Bongbong. O, minumura sila ngayon. O, diyan ba sa pinuntahan nila may nagtanggol sa kanila? Nga, wala. Karamihan nung nagpunta diyan, gigil sa kanila. O, nagpunta sila sa isang lugar, may mga Filipino community. O, yung mga Filipino community, ba't hindi kayo lumabas para awayin yung mga Pilipino na nagmumura kay Bongbong? O, hindi ba? O, baka naman yung mga Pilipino na dinala nila diyan sa diyan sa kanilang meet and greet, baka mga bayad din yan. Di natin alam, di ba? So, tuwan-tuwa. Ang dami. Grabe ngayon ang social media. Tapos nag-iiyak. Sasabihin niya na, meron naman tayong freedom of expression. Wag lang bastos. Putang ina ka, ikaw ang pasimuno ng bastos eh. Di ba? Si Claire Castro ang pasimuno ng kabastusan. Ikaw ang pinakabastos na spokesperson sa balat ng lupa. Tapos ayaw mo na bastusin ka? Sa tuwing may problema ang bayang Pilipinas, wala ka ng ibang binring up kundi Duterte. Pag may problema Pilipinas, Duterte may kasalanan. Kahit na si Bongbong ang presidente. Pagka may ganito, si Duterte. Pag may ganyan, si Duterte. Kaliwat kanan kung bastusin mo si Inday Sara, bastusin mo si Pangulong Duterte. Diba? Birthday ni Pangulong Duterte, sa The Hague, binastos mo. Birthday ni Inday Sara, binastos mo. Tapos putang ina mo ka, pumunta ka dyan, pinagmumura ka ng tao, ayaw mo na mabastos ka? Ano ka? Special ka? Special child lang yarn? Diba? Ayaw mo na bastusin ka ng mga Pilipino pero nukno ka ng kabastusan yung bunganga mo. So, tuwan-tuwa ba ako? Oo. Tinatangkilik ko ba yung ginawa ng mga nasa Canada? Oo, lalong-lalo na kung ang mumurahin mo, kung ang ihaharas mo, yung mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. Anong ini-expect nila? Nagnakaw sila? Nangulimbat sila? Nang abuso sila ng mga Pilipino? Tapos, gusto mo red carpet? Gusto mo pupulbuhan pa kayo sa likod? Pupunasan pa yung mga pawis ninyo? Ha? Ganun ang gusto nyo? Tapos, yung mga tao na nagmura sa inyo, Duterte na naman? Sabihin na natin, Duterte. O, ba't kayo minumura ng mga maka-Duterte? Kasi, mga wala kayong utang na loob. Mantakin mo, tinulungan na kayo na makabalik sa posisyon, tapos tinrabaho nyo pa, tinarantado nyo pa yung pamilya nila Inday Sara. Talagang magagalit yung mga Duterte supporter sa inyo. Duterte supporter yung mga nagpanalo sa inyo eh. Hindi naman natin pwedeng sabihin na nanalo si Bongbong Marcos dahil sa numero ng mga loyalista. Si Leni Robredo nga, vice presidency na lang yung tinakbo nila. Si Leni Robredo, last minute na lang naman nakilala yan. Kung hindi pa namatay si Jesse Robredo, hindi pa makikilala kung sino yung Leni Robredo. Di ba? Jesse Robredo, masikat pa ba yan kaysa kay Bongbong Marcos? Para yung kanyang asawa na abogado, housewife, manalo, at ang tinalo, Marcos, sobrang lakas na political family. May pera, kompleto. Tinalo ng isang housewife, tapos sasabihin ninyo na si Bongbong Marcos ang nagpanalo kay Inday Sara. Paano nangyari yun? 32 million si Inday, 31 million si Bongbong. Common sense mathematics. Ibig sabihin, yung mga bumoto kay Inday, marami doon, 1 milyon, hindi bumoto kay Bongbong. Pero lahat ng bumoto kay Bongbong, bumoto kay Inday. Therefore, ang nagpanalo kay Bongbong Marcos, mga botante ni Inday. Hindi nyo na kayang baguhin ang history. Pinalo nga kayo ni Leni Robredo eh. Maraming salamat, Mama Bing. Thank you very much sa iyo sa iyong pakulay. God bless you. Sana mas dumami pang katulad mo na magpakulay dito sa channel natin dahil bihira tayo mag-live. So, appreciate, no? Kasi mamaya pa-private ko na to. So hindi nyo na mapapanood to, i-upload ko na lang to dyan sa ating channel. So, swerte nung mga nakakapanood ng live ngayon kasi nakakapag-interact tayo, hindi ba? Sabi pa ni Ante Gaga, sinabihan daw siyang ugly o pangit. Mga sinungaling daw. Totoo naman na pangit siya, pangit pati ugali. Actually, si Claire Castro, di man siya pangit. Pero hindi siya maganda. Hindi siya pangit, pero hindi naman siya maganda. Gandang-ganda siya sa sarili niya. Siguro mas matatanggap pa ni Claire Castro na tawagin mo siyang boba. Kasi yun, totoo. Pero nga naman, tawagin mong pangit si Claire, marami pa namang mas pangit kay Claire. Nandiyan dyan si Dilima.
Nandiyan dyan si Pinoy Ako Vlog. Nandiyan dyan si Falsis. Yan, mga pangit yan. Nandiyan dyan si Llamas. Nandiyan dyan si, si Kapunan. Nandiyan dyan si Luistro. Ayan, mga pangit yan. Si Redon. Yan, mga pangit yan. Pag tinawag mong pangit sila Redon, okay lang sa kanila kasi alam nila totoo. Pero, itong si Claire Castro, tawagin mong pangit, magagalit yan. Kasi, hindi naman siya pangit. Hindi siya maganda, pero hindi siya pangit. Pero pag tinawag mong bobo, at tinawag niya na fake news yung tawagin mo siyang bobo, pati ako magagalit nun. Kasi hindi fake news na bobo yan. Maraming salamat kay Maribel sa iyong pagpapamember. No, mabuhay ka. Di ba? Oh, so, tuwan-tuwa tayo. Ang saya-saya ng social media. Ang sarap ng tulog natin lahat kagabi. Kasi at least, nakabawi tayo. Oy, tuwan-tuwa naman yung mga Duterte supporters. Tuwan-tuwa naman itong mga to. Sila Boss Dada. Yun lang naman. Small victory is still a small victory. Kahit na sa ganung paraan man lang makabawi tayo sa sobrang dami ng kahayupan na ginagawa nila kaysa wala, di ba? Kasi tinatawan-tawanan lang kayo ng mga yan. Oy, Amilita, Homa 615, maraming salamat sa iyo. Domo arigato gozaimasu. Mabuhay ka. Turo naman si BP Sara nagpanalo kay BBM. Ayan ano sabi nito? Dapat kasi hinarap niya para magkaalaman talaga. Kung oo nga naman, dapat hinarap mo yon, Claire Castro. Kung ikaw sa sarili mo, alam mo na matino ang gobyerno mo, di nung sinabihan ka sana na, you should tell your president to resign. Di sana hinarap mo siya, bakit naman? Di ba? Matapang ka nahamon mo nga ng debate kung sino-sino hinahamon mong debate. Di ba? Tapos yun, mga Pilipino, hindi mo kayang i-debate. O bakit? Kasi wala kayo sa Pilipinas. Maraming salamat kay kay Angeleo 207 sa pagpapamember. Kaya kayo gigil na gigil kasi wala kayo sa Pilipinas, hindi niyo magamit PNP, hindi niyo magamit NBI, hindi niyo magamit DOJ para gipitin itong mga tao na to. Kasi dito sa Pilipinas, pag sa Pilipinas ginawa yan, dinimandan nyo na. Kaya lang, nasa ibang bansa kayo Matatapang lang naman kayo pag nandiyan kayo sa Pilipinas, pag nandiyan kayo sa ibang bansa. Gaano katapang yung mga Duterte supporter, hinarap kayo. Bakit hindi nyo kayang harapin yung mga Duterte supporter? Bakit hindi nyo sila kayang kausapin, hindi nyo kayang kumbinsihin? Kung mali yung iniisip nila tungkol sa inyo, yun na yung opportunity para i-correct nyo sila. Hindi ba? Yun na yung opportunity para i-correct nyo sila. Bakit hindi nyo ginawa? Di ba? Kasi wala kayo sa Pilipinas. Hindi kayo makakapag-angas. Nagyabang ka pa nga pumunta ka sa pulis anong sabi ng mga pulis? Nung pinuntahan ka, nung pumunta ka doon, nagsumbong ka, ang sabi ng mga pulis, hindi ka naman inaano. Sinisigawan ka. Hindi ka naman sinampal. Hindi ka naman sinabunutan. Hindi naman bawal na sigaw-sigawan ka. Unang-una sa lahat, kung ikaw taga-gobyerno, ayaw ng mga tao sa gobyerno mo at sinisigawan ka nila, hindi na kasalanan yan noong mga sumisigaw sa'yo. Pakinggan mo yung galit nila. At kung may pagkakataon, wait lang, usap tayo. Ano ba problema mo? Bakit mo pinagre-resign si Bongbong? Di ba? Sasabihin niya kung bakit niya pinagre-resign. Ikaw, spokesperson ka man. Di kausapin mo, ay hindi. Kasi ayon sa batas, ganito, ganyan. Ito yung mga nagawa na namin sa Pilipinas. Bakit hindi? Ba't hindi mo ginawa yun? Pumunta ka sa polis. Ini-expect mo yung mga polis hulihin yung mga sumisigaw at nagmumura sa'yo. Yan ang problema sa inyo, mga putang ina nyo, mga spoiled brat kayo. Akala ninyo sa ibang bansa, kaya nyong gaguhin yung mga pulis at gamitin para iligtas kayo mula sa mga katarantaduhan nyo katulad ng ginagawa nyo dito sa Pilipinas. Kasi kung dito sa Pilipinas ginawa, kita mo si Matibag, di ba? Ang yabang ni Matibag, nung nagpunta ng Senado, minura ng mga supporter. Anong ginawa niya? Nakipagmurahan siya tapos gusto niya ipahuli? Hulihin yan. Ba't mo hulihin? Minura ka lang, hulihin yan? Masama ba magmura? Lalong-lalo na kung taga-gobyerno ka, hindi ka dapat balat sibuyas. Opportunity na yun, Claire. Di sana kinausap mo na. Kasi ako, kung meron kukumpronta sa akin, na loyalistang Marcos katulad nung nakaraan nandiyan daw sa bar sila Jack Argota may lumapit daw sa kanila isang tao sabi daw, Jack Argota, bakit ka nagpolitika? Ganda na sana nung content mo sabi niya ganun talaga Duterte ako tinanong daw siya, hanggang kailan ka magiging Duterte? Sabi daw sa kanya, sabi daw niya, habang buhay. Anong pakialam mo? Tapos tumayo na sila, tumakbo daw pala yung gago. Hindi ba? Kami mga banateros, when you confront us, haharapin ka talaga namin. Thank you very much kay Sweet Bliss 309 Boss Dada, kami dito sa Fujimishi, sa Itamaken ng mga solid DDS ay sobrang galak sa nangyari kay Claire at BBM. Yan ang sinasabi nung taga-Japan. Ang sarap talaga magbasa ng comment kapag ganito maliwanag. Pag madilim, ang hirap basahin pero pag ganito may kulay, ang sarap-sarap basahin. Sige lang, yung may mga pakulay diyan, basahin natin yung inyong mga comment. Maraming salamat sa inyo. 'Di ba? Sa Canada, mayroong freedom of speech, so huwag matakot mag-criticize, get your chance. Kasi sa Pilipinas kakasuhan.
Tama. O, di ba ganun ang gusto nila magawa? Gusto nila makaganti. Gigil na gigil sila. Minura sila, pinahiya sila. Putangin na ninyo. Nahihiya pala kayo sa mura. Ba't hindi kayo nahihiya magnakaw? Di ba? Nahihiya pala kayo sa galit ng taong bayan. Bakit hindi kayo nahihiya mangulimbat? Bakit hindi kayo nahihiyang mangkawat? Ba't hindi kayo nahihiyang mga abuso ng karapatang pantao kung di ba naman kayo mga tarantado? Oh, si Pangulong Duterte kahit saang bansa magpunta, inimbitahan pa yan sa Israel. Inimbitahan yan sa Hong Kong. Nakita nyo ba? Kanina nandiyan kami sa South Horn Stadium. Medyo emotional ako kasi yun yung huling araw na nakita ko si Pangulong Duterte na nagsasalita siya kasama ng mga Duterte senatoriables diyan sa Hong Kong. Ang daming mga Pilipino nun. Punong-puno yung stadium. Tapos sa labas, ang dami pang nag-aantay na mga Pilipino. Nagalit na nga yung Chinese authority kasi walang permit yung mga tao sa labas. Kaya lang, yung mga tao sa labas, inaantay nila na baka makita nila si Pangulong Duterte. Alam nyo ba na sumilip si Pangulong Duterte sa bintana na hanggang ganito lang yung pwedeng bumukas? Naka-video kami noon, naka-picture kami, kumaway si Pangulong Duterte sa ganito lang na awang. Yung mga tao sa baba, nagkakagulo, nag-iiyakan. Ganon kamahal ng mga Pilipino, si Pangulong Duterte. Never na naranasan ni Pangulong Duterte yung murahin siya ng taong bayan. Tapos kanina, may speech doon sa Canada, yung putang ina si Bongbong Marcos at sinasabi niya na kasalanan ng nakaraang administrasyon kung ano man daw yung corruption ngayon. What? Paano naging kasalanan ng nakaraang administrasyon yung corruption ngayon? Ang kinurap ngayon, 2023 budget, 2024 budget, 2025 GAA, 2026 GAA, yun ang ninanakaw, yun ang ninakaw. Tapos kasalanan ni Duterte? Putang ina niyan. Merong binuo si Pangulong Duterte na Presidential Anti-Corruption Commission na kauna-unahang binuwag ni Bongbong Marcos nung siya'y umupo bilang presidente. Ibig sabihin, magnanakaw ang putang ina. Dahil yung magbabantay, yung komite na magbabantay sa magnanakaw sa gobyerno, binura niya, inabolish niya. O, tapos sasabihin mo na nung panahon ni Pangulong Duterte may pagnanakaw, baka may mga mangilan-ngilang nagnanakaw noon. Pero very vocal si Pangulong Duterte na pangalanan lahat yung mga magnanakaw. Ikaw may pinangalanan ka, pinangalanan mo lang si Zaldico, pahapyaw pa. Wala kayong pinapangalanan, puros kayo, press con, pero wala kayong pinapangalanan. Mahiya naman kayo. Puro ganun lang sinasabi niyo, wala kayong pinapangalanan. Putang ina, tapos si Bonoan gagawin pa ninyong state witness. Ngayon pa, magiging state witness. Ang tagal-tagal nang umaandar nitong investigasyon na to. Ngayon nyo lang naisip na si Bonoan guilty. Kung list guilty si Bonoan, sino ang most guilty? Yung mas mababa sa kanya? Siyempre, kung list guilty, yung secretary ng DPWH, ang most guilty, yung amo. Sino ba ang amo niya? Sino ba nag-appoint sa kanya? Ang nag-appoint sa kanya si Bongbong Marcos. Ang nagbibigay ng budget sa kanila, Department of Budget and Management, DBM, na under ni Marcos. Sino ba ang nagbibigay ng pondo, nag-allocate ng pondo sa DPWH? Pinsan ni Bongbong Marcos. Kung most guilty si Bonoan, alam nga naman, or kung least guilty si Bonoan, alam nga naman ang most guilty, contractor. Hindi, yung contractor, accessory sila dun sa corruption. Part sila ng corruption, but definitely, hindi sila yung most guilty. Kaya kung meron dito na dapat gawing state witness, yan yung mga contractor. Sino ba yung mga congressman na kadil nitong mga contractor, di ba? Sabi ni Lacson, marami daw mga contractor, o bakit wala kahit na isang mga congressman ngayon nakakasuhan. Nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi mo masasabi na maraming corruption nung panahon na yun dahil ang daming mga highway, mga kalsada, tulay ang ginawa nung panahon ni Pangulong Duterte. Partida, meron pang pandemic, meron pang insurhensya, may ISIS, Marawi siege, di ba? Ang daming problema, may COVID pa, napakaraming problema dumaan kay Pangulong Duterte na kung yung mga problema na yan hindi dumaan, hindi nagkaroon ng COVID, ng pandemic, hindi nagkaroon ng Marawi siege, hindi nagkaroon ng kung ano-anong problema, bagyo, malalakas na lindol sa Pilipinas nung 6 years na nandiyan si Pangulong Duterte, baka walang sinabi sa atin tong Hong Kong, yung Singapore, baka walang sinabi sa atin yan. Pero sa panahon ni Bongbong Marcos, walang gera. Panahon ni Bongbong, walang gera. Panahon ni Bongbong, walang COVID. Hindi ba? Pero kita mo kung gaano kahirap ang Pilipinas.
Nuk-nukan ng hirap ang Pilipinas, mga bossing, kahit na wala tayong pinagdadaanan na krisis. Ang krisis natin si Bongbong mismo. Tapos magagalit kayo. Magsasama ang loob ninyo. Namumurahin kayo. Hindi ba? Sobrang sinungaling ni Bongbong Marcos. Mantakin mo, nuknukan na siya ng sinungaling. Sabi pa nila magnanakaw, adik pa. Putya, lahat na ng kasamaan, boss. Inano mo na, nilunok mo na. Basa tayo ng comment. Si Curly at Sara Diskaya ang kinulong. DBM, Department of Bongbong Marcos, patay tayo dyan. DBBM yan. Pagka yan. Pag pumunta sila ulit sa ibang bansa, ganun ulit ang gawin. Ganun ulit ang gawin ninyo. Sabihin nila, ay, nag-ano na si Boss Dada magrebelde ko sinabi magrebelde. Hindi ako nag-i-incite ng sedition at rebellion. Ang ini-incite ko, kung ano yung nararamdaman nyo, kung mahal nyo si Bongbong Marcos, ipakita ninyo. Kayong mga Pilipino, kailan ba pupunta si Bongbong Marcos kung saan bansa? Kayong mga Pilipino na nagmamahal sa kanya, edi isigaw nyo rin, pumunta kayo ron, isigaw nyo, Bongbong, mabuhay ka. Wala namang problema doon. Kung halimbawa naman, itong tawag dito, si Bongbong pumunta sa ibang bansa, nagpunta yung mga anti-Marcos, murahin siya, di okay lang, ganun talaga. Si Inday Sara, ilang bansa na pinuntahan ni Inday Sara, may nagmura kay Inday Sara. Nakita nyo minumura si Inday Sara, di kayo nahihiya. Sinisiraan nyo ng sinisiraan si Inday Sara, lalong-lalo ka na Claire Castro. Nakita mo si Inday Sara na minura sa ibang bansa, pumunta na Middle East, pumunta sa Australia, Korea, Europe, kung saan-saan na nagpunta si Inday Sara. May nagmura sa kanya. Inday Sara, putang ina mo, may ganon. Wala. Hindi ba pinagkakaguluhan siya? Alam nyo ba sa Japan, nung huli siya nagpunta ron, putang ina yung pila, ilang araw na hindi pa natatapos? Sa sobrang disiplinado ng mga taga-Japan, nakiusap pa si Inday Sara, yung may mga picture sa akin, baka pwede paunahin natin yung mga wala pang picture sa akin para patpatas. Sobrang disiplinado ng mga taga-Japan. Umalis yung may mga picture na sa kanya, tapos pumila yung mga wala pang picture sa kanya. Diyan mo makikita kung ano ang diferensya ng isang Duterte versus isang Marcos. Maraming mga bumabatikos kay Inday Sara dito sa Pilipinas, mga dilawan, pinklawan. Nakita mo si Inday Sara umiyak? Nakita mo si Inday Sara nag-request sa otoridad na ipa-deport o ipakulong o demanda yung mga yan? Nakita mo ganun? Si Madriaga, nakita ninyo kung ano-ano pinagsasabi kay Inday Sara? Nakita niyo si Inday Sara na nagwala? Di ba? Isang beses lang natin nakita si Inday Sara magwala. Noong sinabi niya na meron na siyang nakausap na kung mamamatay siya at pinatay siya ng mga ito, patayin mo rin sila. Yun ang sabi, kung mamatay ako. Yun sinasabi niya. So conditional. Ayun nga yung isang gagamitin nila sa impeachment hindi ba? Nakakatawa lang kasi ganito talaga kagaling at kabait ang Panginoon. Sobrang bait ng Panginoon sa atin. Bakit? Imaginein mo nakabawi tayo kahit konti. Kahit konti nakabawi tayo. Ilang taon na tayong tinatarantado ng mga yan? 4 years na tayong tinatarantado ng mga yan. Kahit na sa mga ganitong klaseng bagay, at least nakabawi tayo, tuwan-tuwa tayo, masaya tayo. Hindi ba? So ilagay niyo sa comment section, masaya ba kayo? At kinukondinan nyo ba yung mga Pilipino na nagpunta dyan? Ako hindi. Kasi nga, ang pinopromote ko is freedom of expression. Yung freedom of expression, bastusin ka o hindi, dahil na yun sa'yo. Kung yung freedom of expression nung nasa Canada ginamit nila by means of murahin kayo, that is because yun ang deserve ninyo. Deserve nyo yan. Pero kung ang freedom of expression ng isang tao ay poproporihin ka, i-praise ka, pasalamatan ka, that is also a freedom of expression. Kaya lang si Auntie Claire na bastos, ang gusto niya, yung freedom of expression, positibo. Laging positibo, gago. Walang walang klasifikasyon yan. Pag sinabing freedom of expression, bastos, hindi bastos, murahin ka, hindi ka murahin, i-praise ka, isumpa ka, that is freedom of expression. Ganyang kabobo si Claire Castro na ang freedom of expression sa kanila puro papuri. Putangin na ninyo, hindi na freedom of expression yun. Kulto na yun, pagka ganun. Kinangina ninyo, ang galing-galing ninyo magsabi-sabi na kulto-kulto, tapos kayo, ganyan. Nitong nakaraan, yung pinunta ng iglesia ni Cristo, yung napakaraming tao sa rally, ano ang kanilang ipinapanawagan? Corruption. Utanginan yan. Sinong corrupt? Si Inday? Hindi, si Bongbong. Nung panahon ni Pangulong Duterte, nanawagan ba ng anti-corruption rally itong iglesia ni Cristo? Hindi naman. The reason why, for the longest time, ngayon lang sila nag-organize, hindi naman political ang INC. Nagiging political lang ang INC kapag eleksyon. Kung sino yung i-endorso nila.
Ba't ang INC hindi naging political yan? Ni wala nga eh. Bawal nga sa INC ang tumakbo sa ano eh, sa tumakbo sa posisyon sa gobyerno, bawal nga sa kanila yun eh. Kasi nga ayaw nila na mahaluan ng politika. Pumayag lang sila, special case lang itong mga Marcoleta. Oh, for the longest time, nakita ninyo itong mga Iglesia ni Cristo na nagrally nung panahon ni Pinoy. Nagrally yan nung panahon ni Duterte, nagrally yan panahon ni Gloria. May mga corruption din yan, nagrally yan. Hindi nagrarally yung mga yan, bukod tangi, ngayon lang, panahon ni Marcos, nagrally. Bakit? Putang ina, sagad eh. Sagad ang kahayupan, kamagnanakawan, kakamkaman nitong nasa pamahalaan. Walang hiya na yan. Oh. Tapos kasalanan ni Inday? Pati itong pagmumura sa inyo sa abroad, dahil kay Duterte, bastos kasing mga Duterte. Kaya yung mga follower ng mga Duterte, bastos din. Hindi naman kayo babastusin kung hindi kayo kabastos-bastos. Nagkaroon ng barilan diyan sa Leyte dahil sa yung culture of violence na pinromote ni Duterte at ng kanyang mga kulto. Putang ina niya. Duterte pa rin ang may kasalanan. Again, yung culture of violence, yun nga yung pinigilan ni Pangulong Duterte. Ginamot niya yung violence sa Pilipinas ng kamay na bakal. Hindi yun violence, kamay na bakal na ayon sa batas, kaya tumino ang mga Pilipino. Nung panahon ngayon, tinanggal yun, bloodless war on drugs. O kita nyo, sandamukal, kaliwat kanan, raid ng drugs. Tone-tonelada. Minsan pumapasok dito sa bayang Pilipinas. Anong ibig sabihin nun? O ibig sabihin nun, sobrang luwag na natin. Ibig sabihin nun, sobrang wala na talaga tayong control. Itong gobyerno ni Bongbong, wala na talagang control dito sa wala na talagang control dito sa mga nangyayari na ito sa sa bayan natin, no, hindi ba? O yan ang natin, yan ang problema natin sa mga itong mga nagagalit sa inyo. Again walang magagalit sa inyo kung maayos yung ginagawa ninyo. Walang magagalit sa inyo kung itinuloy lang sana ni Bongbong yung magandang sinimulan ni Pangulong Duterte. Wala sana magagalit sa inyo kung hindi kayo traidor, kung hindi kayo magnanakaw, kung hindi kayo mapang-abuso, kung hindi kayo mga balahura. Hindi sana magagalit ang bayang Pilipinas sa inyo. This is what negative 15 looks like. Claire Castro, hindi mo ini-expect to? Ganun ka kabobo? Hindi mo ini-expect? So, you expect na because you're not in the Philippines, hindi mo kayang gawin yung reels sa Philippines, you were expecting na when you go to Canada, walang Pilipino doon na nakakakilala sa inyo? Gago, kilala kayo ng buong mundo. Hindi lang mga Pilipino ang nakakakilala sa inyo, kahit ibang lahi. Kilala kayo even dito sa Hong Kong, yung mga Chinese dito sa Hong Kong. When you say Marcos, alam nila magnanakaw. When we were in China, pag nalaman na Philippines, Marcos magnanakaw. Nung ako'y nasa Europe, Marcos magnanakaw. Nung nasa Amerika ako, pag sinabi mong Marcos magnanakaw. Lahat ng mga ibang lahi, when you say Marcos, buong mundo nakakakilala kung anong klaseng pamilya yan. And pagpalit ng Bongbong Marcos Jr., mas tarantado pa siya kaysa dun sa mga magulang niya. You expect, Claire Castro, na pag pumunta kayo ng ibang bansa, tatanggapin kayo ng buong buo, diplomatically, politically, maybe, aasikasuhin nyo entourage nyo, maybe, iyayakapin kayo nung presidente ng bansa na yun. Pero ang tanong, nire-respeto ba nila kayo? Kasi kung nire-respeto nila kayo, si Bongbong, hindi nila yung paglalakarin. Di ba? Kung matino talaga rin yung, ang Prime Minister ng Canada, alam naman niya na maraming tao sa labas na nag-aantay kay Bongbong at papasok pa lang si Bongbong, minumura na siya ng mga tao. Sana hindi niya na pinaglakad. Pero pinaglakad niya, mantakin mo ang mga security, bisikleta lang. So baka sinet up din siya. Sinet up din siya ng Prime Minister ng Canada. Sinet up siya para makumpronta siya talaga ng mga Pilipino. Kasi nung nung sa Japan, hindi naman pinayagan ng Emperor at saka ng Prime Minister ng Japan na maglakad si Bongbong Marcos sa labas ng kalsada eh. Di ba? Pinagpayong niya pa. Walang respeto yung taga-Canada sa kay Bongbong. Mantakin mo, wala naghahawak ng payong ni Bongbong. Sarili niyang payong hawak niya. Umuulan, paglalakarin ka sa labas ng Prime Minister ng Canada. Ibig sabihin, tinarantado siya ng Prime Minister ng Canada.
Kasi si Pangulong Duterte nung nagpunta sa sa China, kulang na nga lang daw buhatin siya ng mga Chinese para lang hindi siya mapagod Tapos si Bongbong, umuulan, paglalakarin mo sa labas, hawak niya yung payong niya, tapos ang security niya, puros mga nakabisikleta lang. Ngayon mo sabihin na tinanggap kayo at nirespeto kayo ng Canada, hindi, puta ina, inilaglag kayo ng Canada. Sabi nito, you're right, may point ka, Boss Dada. Sinadya, they just don't care kahit ganunin siya ng mga tao. Oo, sadya talaga yun. Hindi nyo ba nakita? Putsang ina, world leader, presidente yan, paglalakarin mo sa ulan. Diba? Pwede mo naman sigurong, pwede mo naman sigurong payungan siya Diba? Palibutan siya ng mga security, payungan siya, papunta ron. Pero hindi Siya mismo may hawak ng payong niya. Tanga, diba? So, ibig sabihin, ginago rin siya ng Canada. Feeling nyo, ninasikaso kayo doon? Hindi, pinagtatawanan kayo ng mga yun. Tingnan mo si Vladimir Putin. Noon nandun kayo sa Russia. Yes, hinarap kayo, inasikaso kayo. Pero nakita mo yung mukha ni Vladimir Putin nung hindi niya alam kung paano gamitin yung headset. Presidente ka ng presidente ka ng Pilipinas, presidente ka ng isang bansa. Tapos putang ina, hindi ka marunong gumamit ng headset. Nakita mo yung mukha ni Putin tumitingin sa ibang tao tapos parang natatawa. Diba? Putang ina, irerespeto mo yung ganyan tao. Irerespeto mo yung ganyan tao, nag-i-speech, tumutulo si Pon. Nang involuntarily, tumutulo si Pon na gano'n. Di ba? Meron bang, irerespeto mo yung ganyang presidente, utal-utal kapag kinakausap mo? Di ba? Ibang-iba ang treatment ng pagsalubong ng ibang bansa kapag si Tatay Digong ang bibisita kaysa kay Marcos. Kay Marcos walang pakialam. Kay Digong, pagka siyang bumaba, talagang putya yan. Ang mga sundalo doon sa red carpet pagbaba ng eroplano, talagang putya, snappy talaga yan. Kay Bongbong walang sumasalubong Doon ako natawa natawa talaga ako ng sobra. Doon sa pinaghawak siya ng payong, pinalakad siya sa ulan. Tangina, meron bang presidenteng ganun? VIP treatment ang presidente dito sa Pilipinas. Subukan mo, Bongbong, pumunta rito si Donald Trump, tas paglakarin mo sa kalsada, papunta sa isang venue, maglalakad kayo sa loob ng Malacanang. Pero sa kalsada, sa highway, sa public na lugar, paglalakarin mo, presidente, tapos walang masyadong security, tapos siya pa may hawak ng payong niya. Talagang doon mo makikita na bobo lang ang magsasabi na na hindi itong si BBM hindi tinarantado ng ng Canada. Dahil lang kasi malulobat na ako So, para hindi lang maputol yung ating kwentuhan. I-charge lang natin to. Ayan. Chinarge ko na. Di ba? Yun nga lang. Asa na? Ito, para mabasa ko pa yung comment. Kasi hindi ko na mabasa yung comment dito sa sa aking cellphone. So, dito ako nagbabasa sa laptop. Yung gesture ni Putin, ganon pag natatangahan sila sa tao. Ano pa sabi nito? Nakakapangilabot gaano irespetong binibigay kay Tatay Digong saan man bansa siya magpunta. Ito sabi naman nito, boss, sa wakas na-tsempohan ko din ng live mo. Thank you very much. Ayun. Kaya, ay nako. Ako nga, excited ako mag-chat tungkol dito. Live tungkol dito kung pwede nga lang Kaya lang maaga kasi kami kanina na naggising. Kasi yun nga, nagpunta kami sa misa para magsimba. And sabi ko, uuwi ako dito para uuwi tayo dito para mag-live. So at least kahit paano nakapag-live tayo, 'di ba? So i-like and i-share ninyo ito. Maraming salamat doon sa mga nagpapakulay. Maraming salamat doon sa mga nag-share ng kanilang blessings. Huwag kayong mag-alala. Malapit na kaming umuwi ng Pilipinas at pag-uwi natin sa Pilipinas, full blast na ma-discuss natin itong topic na to. Ano pang masasabi ninyo? Dinaig pa niya ang grade 1 sa paglalagay ng headset, sabi ni Aloha. Yung mga taga-Egypt, sabi ni Rolly79. Shout out sa inyo. Ano pa? Tapos, mga supporters ni Bangag, na bayaran, hindi kaya sila nahiya sa poon hindi kaya kayo nahihiya na ganun ang trato kay Presidente Marcos. Diba? Nakita niyo ba si Pangulong Duterte humawak ng payong ng sarili niya? Nakita niyo si Pangulong Duterte nung nasa PMA? Kahit umuulan yun, magbabasa yun. Hindi yun magpapayong. Pero putang ina, patawa-tawa pa siya. Habang naglalakad siya, pinabayaan siya maglakad habang madaming ralista. Imaginein mo, kung madaming ralista, paano kung isa sa mga ralista na yan suicide bomber? Di ba? May bomba yung isa sa mga ralista na yan. Ang dali nilang makakapunta kay Bongbong. Sa totoo lang, kung tarantado yung mga nandiyan dyan sa Vancouver,
Napakaliit konti ng security. Kahit na may mga security pa, may mga dalang bag. Pero kung talagang gustong i-mug si Bongbong doon, kung ibang world leader lang yun, hindi nila papayagan talaga yun. Walang papayag na isang world leader o isang bansa na yung world leader na yun maglalakad sa sa gilid ng kalsada, umuulan, tapos ang daming mga protesters. Ang daming nagpo-protesta. Iiwas nila yun, yung tao sa protesta. Kasi galit yun eh. Oo, pero the fact na pinayagan nila si Bongbong Marcos maglakad doon para makompronta ng mga ralista, maraming salamat sa Prime Minister ng Canada. Oo, kasi at least binigyan niya ng pagkakataon yung mga Pilipino na kahit na papaano harap-harapan murahin itong putang inang ito, di ba? Dahil naniniwala ang mga Pilipino na nagnakaw yan. Naniniwala ang mga Pilipino na sabog yan. Dahil yun din ang sabi ng kapatid. Naniniwala ang mga Pilipino na siya ang pasimuno at most guilty sa mga pagnanakaw dito sa bayang Pilipinas. Di ba? Oh. So, nakakatawa itong mga bashers. Maraming salamat kay Jocelyn Villanueva. Oo, nagpadala siya ng 50 Hong Kong dollars. Uy, maraming salamat O magagamit natin yung mga taga Hong Kong. O mamaya magkita-kita tayo diyan sa may Wan Chai sa ano ba yung banda, ano ba yung sinabi ko kanina, Hangout Bar. O kita-kita tayo diyan kasi yung mga Noipi diyan sa Southhorn kanina, saglit lang kami nakapag-picture pero kung gusto niyo mamaya punuin natin yung Hangout Bar. First come first serve, medyo maliit lang na area yan. First come first serve, maaga kayong pumunta ron para makapasok kayo at magkaroon tayo ng chance makapag-bonding, makapagkwentuhan, pagpicturan, magkanta-kanta tayo kasi magaling kumanta si Sir Jack, si paring RJ, magkanta-kanta tayo dyan. O yung ating kaibigan na may-ari niyan, inopen niya yung kanyang bar para sa atin magkita-kita tayo dahil uwi na rin kami ng Pilipinas. So si Jojo tsaka si pupunta yan dyan eh. May ano pa mga masasabi ninyo? Deserve lang na babuyin si Claire. Kasi hindi daw siya karespeto. Sabi nito ni Anita diyan sa Saudi Arabia. Di ba? Sabi ni Aloha, makikita ba kayo ni Spencer? Yes, makikita kami mamaya. Nag-usap na kami nila Jojo de Guzman. Wala silang pasok eh. Sir Jack is singing, Boss D. Oo, magaling kumanta si Sir Jack. Pag narinig niyo siyang kumanta, malinaw. Oo, hindi siya ngongo. Pag kumakanta siya, ang galing. Kaya kung gusto niyo silang makitang kumanta, pumunta kayo dyan sa Hangout Bar, mga taga rito sa Hong Kong. Maya-maya, mag-open na yon. Pag open pa lang, dapat nandoon na kayo. Tapos antayin niyo na kami, papunta kami dyan. Di ba? Ano pa? Magaling na ba si Banat Bay? Si Banat Bay, hindi pa. May sakit pa si Banat Bay. Kanina nga, doon sa misa, sa simba ng KOJC, hindi siya nakapunta eh. Pero buti na lang din nandoon kami. Magaling na si Banat Bay. Huwag kayong hindi pa pala magaling. Mamaya, i-message ko nga siya kung anong kailangan niya. Kasi ilang araw na namin siya hindi nakikita. Nung nagpunta kami dito sa Hong Kong, isang beses lang namin siya nakita. Tapos, hindi na namin siya ulit nakita. Ilang araw na rin yun, mga 4 na araw na. So, kaya hindi rin makapag-vlog si Banat Bay. Di ba? Chori-choli, nakita mo ba ako dito sa Hong Kong? Wala akong video nung kay Sas, puro picture lang. Kulang pa daw yung ginawa kay Auntie Claire. Oo, kulang pa yun. Dapat nga binato pa ng bulok na kamatis yun eh. 'Di ba? Kasi bulok naman yan sila eh. Kaya gigil na gigil si Auntie Claire. Anong pakiramdam ngayon, Auntie Claire? You reap what you sow. Kung ano yung ginagawa niyo sa taong bayan, kung ano yung pagtangkilik sa inyo ng taong bayan, reflection po yan ng kung ano ang inyong ginagawa sa Pilipinas, yan po yung reflection. Kung ano yung inaano sa inyo, kung ano yung acceptance sa inyo ng taong bayan. Kung ang taong bayan pag nandoon kayo umiiyak, humihiyaw, sumisigaw ng BBM, we love you. Ibig sabihin, maganda ang pamamalakad mo. Pero sa loob ng 4 na taon, wala pa tayong nakita na nagrally para papurihan ka. Puros lahat ng mga nagpapahayag ngayon, puros buwisit sa'yo. Sabi ko nga sa inyo, ini-invite ko kayong magpunta sa page niya mismo ni Bongbong Marcos. Sa page niya, tingnan ninyo kung ano ang comment doon ng mga Pilipino. Pumunta kayo sa PTV4, tingnan nyo ang comment ng mga Pilipino. Pumunta kayo sa Facebook page ni Auntie Claire, tingnan nyo ang mga comment doon. Tapos ini-expect ninyo na pag nagpunta kayo sa ibang bansa, malaya kayo
na makakapamasyal, mapayapa kayo na magagastos ninyo yung pera ng taong bayan. Pera ng taong bayan ginastos nila dyan. Gasolina sa eroplano, terminal fee, yung mga nagbuhat ng mga bagahe nila, yung mga sasakyan, gasolina na sasakyan na ginamit para magpunta sila sa airport, yung sumundo sa kanila doon sa airport, papunta sa mga hotel nila, even yung mga hotels nila, pagkain, free breakfast nila, drinks nila, kulang na lang pati hangin na sinisinghot nila, tayo ang may-ari niyan. Pilipino ang may-ari niyan. But since ginagamit nyo pera ng taong bayan para sa kapritsyo nyo, para sa pamamasyal ninyo, mga hayop kayo, naghihirap mga Pilipino, papasyal-pasyal pa kayo mga putang ina ninyo, imbis na sana yung travel allowance ninyo na in-approve, ipantulong nyo na lang sa taong bayan, putyang ina, feeling nyo entitled kayo doon, mga hayop kayo, dahil dahil nakabudget na yan, putyang ina, tanggapin ninyo yung mura ng taong bayan. O, tanggapin ninyo yan. Deserve nyo yan. O, Claire Castro, deserve mo yan nangyari sa'yo. O, kung ako nga, kulang pa yan eh. Kulang pa yan. Dapat nga, duraan kayo eh. O, dahil sobrang baboy ng ginagawa ninyo sa bayang Pilipinas eh. Saka makakita ng, okay, ang freedom of expression, wag lang bastos. Tanginan yan, bastos kayo, kaya tanggapin ninyo yung mga kabastusan sa inyo. O, nagagalit kayo? DDS yung mga yan kasi bastos yan. Okay lang, bastos ang DDS sa mga bastos sa bayang Pilipinas. Hindi naman namin kinakaila eh, na na magaspang kami. Hindi naman kinakaila ng mga banateros ng mga DDS na na masa kami eh. Oo, na palamura kami eh. O, hindi naman kami pasosyal katulad ninyo na bait-baitan, banal-banalan, linis-linisan, pero kayo yung mga kawatan o kami na mga palamura, nagmamahal kami sa bayan. Kaya kayo minumura kasi nga inaabuso ninyo yung bayan. Ganun lang yun. Mga tarantado pala kayo eh. Ano pa masasabi ng mga ng mga nandirito sa comment section natin? Oh, at least kahit nagmumura daw kami, honest kami. Tama yan. Oh, ano yan? Naghiwa-hiwalay ba kayong Banateros team? Hindi, kasi busy si Banat Bay nga may sakit, so hindi namin nakakasama. And kami nila Jack, nila RJ, lagi kami magkakasama. Kasi may mga event kaming ina-attenan dito. May mga kasakit kasi sila, kaya hindi sila pwede. Oh. So yan kung ano ang itinanim mo, yun ang aanihin mo. Yes, nagtanim ka ng katarantaduhan, nagtanim ka ng kademonyohan, nagtanim ka ng kasamaan. Oh, anong ine-expect mo? Isi-celebrate ka? Ilalagay ka sa mataas na pedestal, sasambahin ka ng tao kung puro kademonyo ang ginawa mo. Kayo lang yumaman eh. Kayo lang nagpakasasa eh. Kayo lang ang nagpakasarap eh. Tapos ang gusto ninyo, kami na mga naapektuhan ng mga katarantaduhan ninyo, gusto nyo, namin kayo? Mahalin namin kayo? Ano yan? Ano ka? Bali? Oh. Di ba? Nambuburaot ka na naman. Oh, ganun talaga. Yun na lang gawin natin. Yun na lang kaya natin gawin. Burautin yung mga yan eh. Wala na tayong ibang kayang gawin kundi burautin niya. Ngayon, burautin na lang natin. Bayaan natin sila. Putang ina ng mga yan. Sila na ngayon ang abuso. Sila pa yung, may ganang masaktan. Sila na yung abuso. Sila yung nagnakaw. Sila pa yung biktima. Diba? So, okay lang yan. Kaya, good job sa mga taga-Canada. Huwag kayong mahiya. Kayo matakot. Deport. Di naman kayo mapapadeport. Lalong-lalo na kung yung karamihan sa inyo, mga green card holder. Di naman nakuha yung mga pangalan nyo, bayaan nyo. Ganun lang talaga. Minsan sakripisyo tayo. Kami nga, dami-dami namin demanda eh. Diba? Si Pastor Apollo Kibuloy nga, nakakulong ngayon eh. Si Pangulong Duterte nga, nakakulong din sa Hague eh. Diba? Lahat tayo nagsakripisyo. O, huwag kayong mag-alala. O, matatapos din ang kademonyohan ng mga yan. Di kayo madideport. Ba't kayo madideport? Eh, yung Canada. Pinabayaan nga siya nung Canada na maglakad sa ulan eh. So, do they expect na ibibigay ng Canada yung mga pangalan ng mga tao na nagmura sa inyo? Hindi. Yung freedom of expression, inaano yan? Nire-respeto yan sa ibang bansa. Sa Pilipinas lang naman din nire-respeto ang freedom of expression eh. Kaya galit na galit si Auntie Claire kasi yung nagsumbong siya sa mga pulis, tapos ang sumbong niya sa mga pulis, Sir, sinisigawan po nila ako. Sir, ano sabi ng mga pulis? O, sinisigawan ka lang pala eh. Problema ron. Di ka naman sinaktan, di ka naman sinabunutan, di ka naman tinadyakan, di naman tinusok yung mata mo. Hindi naman hindi ka naman sinipas sa pisngi. Di ba? Anong iniiyak mo? Anong sinusumbong-sumbong mo? O, taga-gobyerno ka? O, taga-gobyerno ka, mga Pilipino yan. O, bakit galit sa iyo yung mga yan? O, baka hindi tama yung trabahong ginagawa mo, kaya galit sa iyo yung mga yan. Deserve mo yan. O, anong ginawa ng mga polis? Di ba kinausap lang yung mga tao na, walang bayolente ha? Okay lang yung sigaw-sigawan, okay lang yung mega-megaphone, pero walang mananakit ha? O, yun ang sinabi ng mga polis. O, anong ginawa ni Tarantada?
Oh, ano nakatulala na gano'n. Akala niya siguro huhulihin ng mga pulis yung mga nagsisisigaw. Eh kung di ka ba naman gaga sa Canada, pwede yun. Sa Canada pwedeng murahin yung Prime Minister. Sa Canada pwedeng murahin yung kanilang yung kanilang mga leader, lalong-lalo na kung magnanakaw at kurakot. Pwede yun sa Canada. Dito na sa Pilipinas hindi. O wag kayong abusado na feeling ninyo kahit nasaan kayong bansa parang sa Pilipinas ang trato. O nung ginawa ng mga pulis ni hindi nga sila hinirangan lang yung mga tao habang nakatid sila. Dumating yung sasakyan nila, sumakay sila ng sasakyan, pinagmumura sila. O hinatid ba sila hanggang dun sa sasakyan? Hindi. Pag alis nila, yung mga Pilipino na minumura si Claire Castro, nakipag-selfie pa dun sa mga pulis. O, di ba? So, yan ang indikasyon na diyan sa abroad, gumagana ang batas. Ang batas at ang karapatang pantao, freedom of expression, gumagana dyan. Sigawan ka, bulungan ka, basta hindi ka nila sinasaktan, okay lang yan. O, ngayon, nag-iiyak kayo. I-address nyo muna, dapat nga magalit kayo sa gobyerno ng Canada. Kasi muntik nang mapahamak si Bongbong Marcos, paano kung merong isa dyan sa mga Pilipino na yan na talagang gustong saktan to si Bongbong dahil sa sobrang dami ng kasalanan niya sa Pilipinas. Buti na lang, hanggang mura lang ang mga Duterte supporters at yung mga ninja sa Canada. Paano kung katulad ng mga life-threatening na mga life threats na katulad kanila Xi Jinping at saka dyan kanila Donald Trump na talagang napakadami nilang kaaway, anytime pwede may magpasabog na lang dyan. O, di ba? Hindi nila gagawin yan. Paglalaka rin ka sa main road, tapos wala man lang nagpapayong sa'yo, tapos ang bantay mo, mga nakabisikleta lang. Hindi pa pwede yun. Hindi pa pwede yun. Sa Amerika, pagka nagpupunta ang diplomat natin sa Amerika, mayroong secret service na naka-detail sa kanila. O dito kay Bongbong Marcos, parang yung secret service nila, parang Pilipino rin, parang yung security nagbabantay kay Bongbong, parang Pilipino rin. Hindi ko alam kasi kita ko mga Asian pa din eh. Di ba? Ang mga impacto nagpunta sa Canada, sabi daw nila, si Claire daw, punta sila dito sa Hague, uuwi silang nakakahon. Grabe naman si Josie. Wag mo na ikahon. I-plastic labo mo na lang, ba't ikakahon mo pa? Hindi naman sila special. Freedom of speech, freedom of expression. Diyan sa ibang bansa, gumagana yan. Sorry na lang, Claire Castro, at deserve mo yan. Nag-iiyak siya sa social media eh. Kesyo, yung mga hindi naman daw totoong pangit siya. Nung sinabihan siya ng pangit, nagalit siya. Pero nung sinabihan siya na bobo at magnanakaw, di ba? Di ba? Ano ba sinabi ng mga tao doon? Magnanakaw, maleta, ibalik niyo yung pera. Pangit, putang ina mo. Di ba ginanon siya ng tao? Saan siya nag-react? Nag-react siya doon sa pangit siya. Hindi daw totoo na pangit siya. Pero yung magnanakaw, maleta, ibalik nyo pera, hindi siya nag-react doon. Wala siyang reaction doon. Bakit? Kayo nang bahalang humusga. Lagay nyo sa comment section, bakit sa tingin ninyo si Claire Castro nag-react doon sa hindi siya napangit siya? Bakit hindi siya nag-react nung tinawag na bobo siya, na tinawag na magnanakaw sila, na tinawag na ganito sila? Bakit hindi sila nagalit? Lagay niyo sa comment section, babasahin natin. Di ba? Pangit, ano sabi nito? Ayan, pangit at sinungaling. Pangit na, feelingera. Hindi, gandang-ganda siya sa sarili niya eh. Gandang-ganda siya sa, ayan, sabi nito hindi daw nag-react si Claire Castro doon sa ibang akusasyon ng mga Pilipino kasi totoo. Kasi ang hindi totoo doon sa sinabi nila, yung pangit siya. Pero sabi ko nga sa inyo, si Claire Castro di man siya pangit, pero hindi siya maganda. Pero hindi siya pangit. Pero nung tinawag niyo siyang bobo, tanga, magnanakaw, at saka maleta, hindi ko alam bakit hindi niya sinagot yun. Bakit ang concern lang niya is yung tinawag siyang pangit, doon lang siya nasaktan. Doon sa iba, hindi na siya nasaktan. Bakit kaya? Hindi natin alam. Akala niya siguro, boss, ang ganda. Maganda naman si Claire Castro. Maganda naman siya. Nung siguro, mga 10 years ago. Pero ngayon, syempre, matanda na siya. Hindi naman siya pangit. Kukumpara mo naman siya kay Dilima, kay Luistro, kukumpara mo naman siya kay Sendena, kukumpara mo sila kay Ridon. Yung mga yon, swangit talaga yon. Pangit yun, mga yon. Pero si Claire Castro, di man siya pangit. Pero hindi siya maganda. Pero hindi siya pangit. Bobo ba siya? Abay, 100% bobo yun. Magnanakaw ba siya? Yun ang di natin alam kasi hindi niya nireactionan yun eh. Nakatanggap ba siya ng maleta? Hindi rin natin alam kasi hindi nga siya nag-react doon. Nag-react siya doon sa tinawag lang siya na pangit. Yun ang hindi ko rin maintindihan. Kasi kung mag-ano ka lang, kung magre-react ka rin lang, nireactionan mo na lahat. Di ba? Sabi ko sa inyo, si Pangulong Duterte, natatandaan niyo, SONA.
Tapos marami nagrarally sa labas. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Pumunta siya doon. Pumunta siya sa nagrarally, nakipag-usap siya doon sa napakarami nagrarally na yun. Sinabi niya, ano ba problema niyo? Bakit ba kayo nagagalit? Nagdialogue sila. Diba? Ganun. Ganun ang isang leader. Ganun dapat. Kapag alam mo sa sarili mo, maganda ang pakay mo sa bayang Pilipinas, willing kang makipagdialogo kahit kanino, ilabas mo kung ano yung gusto mo mangyari sa Pilipinas. Sila hindi eh. Diba? Sila hindi. Nandiyan na yung heckler, minumura ka. Tatanungin mo na, bakit mo ako minumura? Ano bang problema? Sige, mag-usap tayo matino huwag kang sisigaw. Ano bang problema? Bakit ka ba galit kay BBM? Spokesperson ako ni BBM. Baka sakali, meron ako sagot sa katanungan mo, di ba? Dapat ganun. Kaya lang hindi eh. Nung sinisigaw-sigawan na siya, pumunta siya sa pulis, nagsumbong. Sabi niya pa, nandoon daw sila para magtrabaho. Gago. Anong trabaho? Kasi daw kukuha daw sila ng mga reels. Anong kukuha na yung reels sa labas? Kukuha na nyo yung mga building sa labas? Bakit? Para ano? Para inggitin yung mga Pilipino na sila meron nun, tayo wala. Anong reels? Yung reels na gagawin nyo, reels para sa mga Facebook pages ninyo. Hindi reels yan para makatulong sa bayang Pilipinas. Anong maigagawa nung gagawin mong reels sa Canada para makatulong sa buhay ng mga Pilipino? Pag nag-reels ka ba sa Canada, mapapaganda ba niyan mapapababa ba niyan ang presyo ng bilihin? Pag nag-reels ka ba sa Canada, gaganda ba yung airport natin? Mawawala ba yung krimen? Mawawala ba yung drugs? Hindi naman, di ba? So kailan pa naging trabaho ng spokesperson ng Malacanang ang gumawa ng reels? Tanginan yan. Pwede naman kayong gumawa ng reels ng mga magagandang nagawa nyo rito sa Pilipinas. Bakit hindi iyon ang i-reels ninyo? Bakit kayo magre-reels ng Canada? Hindi ba? Bay gago pala kayo eh. Utang na nyo, gagawa na lang kayo ng kasinungalingan, mali pa. Walang hiya kayo talaga. Si Tatay Digong, in-invite pa niya ang mga nagrarally at pinakain niya pa. Pinakain niya. Yung mga nagrarally. Ganun katindi si Hindi basihan ang itsura sa ganda, kundi ang kanyang kalooban. Okay lang yun. Kasi nga, pangit ang kalooban ni Claire Castro. DDS naman yan. Hindi naman talaga loyalista yan. DDS yan. Kaya lang walang prinsipyo. Pera-pera eh. Kaya ngayon, Marcos na siya. Pero maniwala ka kapag si Inday Sara na presidente, Duterte na ulit yan. Kasi yan, jukebox yan. Kung sino yung naglalagay ng pera sa bibig nila, yun ang kakantahin nila. Kung ano ang request nung naglagay ng pera sa jukebox, di ba ikaw, may pera ka, lalagay mo sa jukebox, hindi ba mamimili ka ng kanta? Kung ano yung piliin mong kanta, yun ang kakantahin ng jukebox sa ayaw at sa gusto niya. Ganyan yan sila Claire Castro. May pera, ilalagay mo sa bibig nila. Kung ano yung gusto nung naglagay ng pera sa bibig nila na kantahin nila, yun ang kakantahin nila. Kaya ako somehow naiintindihan ko naman na trabaho niya yan. Pero hindi nga lang niya nagagawa ng maayos yung kanyang trabaho at ang nakakainis pa, ganyan kabobo, sinusweldohan natin, di ba? Yun ang pinaka nakakalungkot sa lahat. Sunod-sunuran. Di ba? Ganun yan. Doon lang siya nasaktan sa pangit. Yan yung sinasabi ng comment section. Kaya nga sana, nababasa ninyo yung comment section. Pasensya na kayo. Dito ko sa laptop binabasa yung mga comments ninyo. Diyan ko binabasa yung comments ninyo kasi hindi ko mabasa. Dito sa cellphone ko, ewan ko ba tong YouTube na to kung anong katarantaduang ginawa na naman nito sa live stream. Kaya siguro wala na nagla-live dahil dyan. Hindi kasi lumalabas sa mga comment ninyo English. So kailangan ko pang i-hover yung mouse ko, yung cursor ko dun sa comment para lang mabasa ko siya ng Tagalog, yung original na comment. Katulad ni Tricia Maria, sabi niya, nung hindi pa siya spokesperson, panay batikos kay Bangag. Pero ngayon, halos himudin niya na ang tumbong ng mag-asawang addict. Di ako nagsabi nun na, yung comment nagsabi nun na, totoo naman. Duterte supporter naman. Ang dami rin naman ngayon, kahit yung mga congressman ngayon buwabanat kay Pangulong Duterte. Duterte supporter sila, Richard Gomez, mga Duterte supporter naman yan. Kaya lang, joke box Jukebox, kung sino yung maglalagay ng pera sa bibig nila, yun ang aawitin nila. Kung ano yung request na naglagay ng pera, yun yung kakantayin nila. Ganun talaga buhay. But then again, sabi ko nga sa inyo, mag-start na ang impeachments bukas. Monday, abangan natin yan ilalive natin yan. Tapos re-reactionan natin yung mga mangyayari dyan. Talagang babantayan natin yan. Magsisimula yung impeachment ng 2:00. Yung bloodbath magsisimula ng 2:00. So tingnan natin kung aatin si Inday Sara. Tingnan natin kung anong mangyayari, kung gaano ba talaga kadami ang ebidensya na hawak nitong mga followers or mga prosecutor. Tingnan natin kung gaano ba talaga kagagaling ng mga abogado ni Inday Sara. At binigyan sila actually ng 3 years mataas ang expectations namin sa mga abogado ni Inday Sara. Kasi balita natin na they've been preparing for this for the past years. 3 years to be exact. So kung gano'n nakatagal yung pagpiprepare ninyo, parehas na mga na mga sumbong lang din naman yung pinakakalat nila. So we're expecting na bukas magkakaroon ng durugan dyan kaya abang-abang tayo dyan mga bossing. Saan? Kamusta?
nakahanda na daw ang mga barbed wire sa Senado. O kasi nga baka may magpunta dyan ng mga Duterte supporters. Well, ganun talaga, sabi nga natin, kung magnanakaw ka, o kung masama ang ugali mo, alam mo na may problema sa pamumuno mo, masyado mong babantayan yung tahanan mo. Wala kasing nagmamahal sa iyo eh. Parang sa piyestahan lang 'yan. Piyesta, nagluto ka. Sa kasabihan sa mga probinsya, kapag piyesta, wala ka namang handa. Konti lang handa mo. Pansit lang at saka biko. Tapos meron ka lang palamig. Kahit ganun lang ang handa mo, tapos napakaraming tao sa bahay mo, ang daming nagpupunta sa bahay mo para makikain ng pansit. Tandaan ninyo pag piyesta, halos lahat ng bahay may pansit. Pero kung ikaw pansit lang ang handa mo, tapos ang dami-daming taong pumupunta sa iyo para makikain sa handa mong pansit, ibig sabihin mabait ka, matino kang tao, nire-respeto ka ng mga nasa paligid mo. Kaya kahit yun lang ang handa mo, pumupunta sila sa iyo dahil gusto ka nila, o mahal ka nila, or importante ka sa kanila. Pero sa isang handaan, nuk-nuk ka ng sama ang ugali mo. Sobrang sama ng ugali mo. Chismoso ka. O tapos ang kurakot ang pamilya mo, ang mga anak mo, kurakot, magnanakaw. Magluto ka ng lechon baka, lechon baboy, gusto mo lechonin mo pati asawa mo. Lahat lechonin ninyo. Buksan ninyo yung gate ninyo, wala ni isang papasok sa bahay nyo. Kasi masama nga ang ugali nyo. Nung panahon ni Pangulong Duterte, bibigyan ko kayo ng example. Ano itsura ng Mindiola nung panahon ni Pangulong Duterte? Walang barbed wire sa Mindiola. Walang mga nakaharang na mga container van diyan sa Mindiola. Wala. Oo, pinapapasok pa nga ni Pangulong Duterte yung mga Pilipino diyan sa Mindiola Natatandaan niyo diyan sa bahay ng presidente. O sabi nga niya, kaya nga yan tinawag na People's Palace kasi para yan sa tao So kung sinong gustong pumasok diyan sa Malacanang, papasukin niyo lang. Bigyan niyo ng appointment, paikutin niyo sila kasi sila may-ari niyan. Natulog ba na si Pangulong Duterte doon sa mismong Malacanang Palace? Hindi. Di siya natulog doon. Bakit? Kasi alam niya na puro kurakot yung mga natulog doon. Natulog lang siya sa isang simpleng villa. Oo, doon siya natulog. Giniba na nga yun ni Bongbong. Ginawa na nilang party place. Nilagyan pa nila ng swimming pool Di ba? Akala mo sila may-ari, mga putang ina Ganun kakakapalang mukha niyan. O hindi ba si Pangulong Duterte ganyan? O sila, sa Mindiola pa lang, doon pa lang sa may recto. Sa recto pa lang, putya, sarado na. Oo, sarado na. As in, yung recto, tas kakanan ka, papunta ng PU, CEU, wala na yun. Sarado yun. Barbed wire, tapos mga container van, kung alam ninyo na matino kayo, maganda ginagawa niyo, ba't kailangan harangan yung Malacanang? Bakit kailangan dami-daming pulisya sa Senado? Kung yung Senado, kung talagang sinasabi ninyo na sinusuportahan ng mga Pilipino, itong mga senador na sila Tulfo, bakit nung lumalabas sila ng Senado, minumura sila? Diba? Bakit ang daming pulisya sa harap ng Senado? That's because, alam ninyo sa sarili ninyo, na tarantado kayo, alam ninyo na mga aso kayo ng Malacanang, na itong Malacanang na ito walang ginawa kundi abusuhin ang pera ng taong bayan, pati ng taong bayan, o yun ang kinakampihan ninyo. Kaya takot kayo sa sarili ninyong multo. Diba? Takot kayo, kaya ang dami-daming security dyan. Di ba? Kasi kung ang Senado, ang constituencies niyan, buong Pilipinas, tuwan-tuwa kayo, tuwan-tuwa yung mga tao sa serbisyo na binibigay ninyo, bakit kayo maglalagay ng maraming pulis? So, pag-amin yan, it's an admission na itong gobyerno na to, alam nila that they're not doing good, that they're not doing great. That is why yung mga Pilipino, galit. That is why, kahit saan sila magpuntang bansa, minumura sila. So, nagpapasalamat tayo sa gobyerno ng Canada. Kasi, ipinain nila si Bongbong Marcos para marinig ni Bongbong Marcos kung ano talaga sa loobin ng mga kababayan natin. Sigurado ko naging traumatic experience kay Claire Castro at kay Bongbong Marcos yung kanilang pagpunta sa Canada. Deserve nyo yan, mabuti nga sa inyo. And I hope lahat ng mga bansang pupuntahan nyo in the future, total ginagamit nyo naman yung pera ng taong bayan, I hope na mas marami pang mga Pilipino ang magmura sa inyo kung saan man kayong bansa magpunta pa. Para tama rin na kayo magpunta sa ibang bansa, baka sakali yung perang gagamitin nyo para dyan, pamigay nyo na sa taong bayan, mga buwisit kayo. Di ba? Ayun na. Maraming salamat sa inyo thank you very much sa inyong panonood. Mahaba-haba na itong live natin maraming salamat sa inyo. God bless you. God bless us all. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay kayo Maraming salamat sa mga nagpakulay. I-like and i-share ninyo. I-upload natin ito as a video. Panoorin po ninyo ulit. And maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Kita-kita po tayo ulit mga bossing sa susunod na vlog. Maraming salamat po.
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan,